Nagawa na naman tayo. Diyos na pamatay. But this time, I think no. The pineapple is missing. Mape ananas. Kiwi. Alam niyo kung bakit ako nag-gloves? Dahil ang kiwi ay mabalahibo. Nakakadiri. Char! This is kiwi. And then, let me think what the kind of taste of this one. In love na ako, in love na sa'yo, sana'y malaman mo ang damdamin mo, pinaasa ko. Charis, pimpain ka wa. Ano ba yan? Kiwi again. Inom naman ang kiwi. Ang kiwi ay mabalahibong pusa. Charis! Mabalahibong prutas. Nakakadiring hawakan. Maano kasi yung balahibo niya? Makate. Hindi ko naman alam kung ano na naman ang lasa nitong ay, Diyos ko, hindi doon niya maday ang may gusto nito. Hi! Ansari, hi! Assalamualaikum. Yeah, kiwi. And this one was the busy. I-shoutout ko ba siya? Ay, nag-sold siya rin. Yeah, green apple. Ay, putik. Then, yellow lemon. Remove the peel. Peel the lemon and then I like the smell of lemon. Too much. Yes. And this one is include to my juice. This one.
stream of celery, celery. In love na ako, in love na sa'yo. Sana'y malaman mo. Celery. Celery. This one is leaves. The leaves of celery. This one. Ganyan. And this one. Do you know this one? What kind of leaves this one? These leaves in the Philippines, not good. Receive my request. What? Add. Hello. Wait. Love na ko, in love na sa'yo. Sana'y malaman mo. Bismillah. Okay. Hi, anak Carlito Pereira. Pana, kagawad. Konting embot na lang, anak. Mag-i-eleksyon na kayo. Hindi makapupas na kita. Lahat na ako, lahat na sa'yo.
Hi, Alma. Jir. Yung suswang o Jir. Ang Jir sa Pilipinas ay hindi magandang pakinggan. Wallahi. Ang juice ni Madam ay may Jir, may kiwi, may celery, may apple, at may cucumber. Here. As usual, hindi na naman kanais-nais ang kanyang amoy ng dahil sa lintik na Jir. Pag Jir na yan. Let me taste. I want to taste. Mukhang maasim siya. Yeah, maasim siya. Kasi ang kiwi maasim. May lemon pa. Maasim pa ang Jir. Ay, Jir. Sana all may Jir. Hindi talaga maganda pakinggan ng Jir sa Pilipinas. Miss. La. Mukha kang kong Jir manang. Kaso lang, ang ingredients sa anin niya manang, kaninga juice. Lemon, buo. Kiar, isang buo. 2 kiwi. Isang tangkay na may kanamang dahon. Kasama nitong dahon nito. Ng celery. Salary yan. Sabi kasi ng amo ko, ano kasi daw to? Tawag nito sa English. Sabi ko, celery. Sabi niya, sabi ni Baba, ang salary mo sa katapusan pa. Sabi ko, hindi salary. Celery. La. Salary. Ay, pisti.
ang jerjer sa Pinas masarap. May kasamang dilig. Charot. Ang jerjer dito maasim, mabaho. La. Hada ma pijirjir. Manang. On diet kasi si Madam Gym, nagsiswimming. Tapos, nagda-diet talaga siya. Tawag dito, bihira lang siya kumain ng rice sa isang linggo. Once a week is enough for the Madam. Nasabi ko nga eh. Sabi niya. Kasi ayaw ng mga bata na may jerjer to. Kasi iniinom dito ng dalaga at saka ng mga binata dito. Yung isang panganay, yung panganay na lalaki at saka panganay ng babae, umiinom dito. Na nagre-reklamo sila, bakit daw gano'n ng amoy? Sabi ko, nakain kayo ng salad na jerjer, magre-reklamo kayo? Eh, jerjer yan! Wala. Huwag mo daw lagyan, hindi na daw lagyan. Sabi ko, mapa nyo na susunod, bakit kayo nasusunod? Kayo ba nag-diet? So ngayon, i-discuss natin dito manang sa gitna ng ating live. Sa aking live. Kung ano ang ibig sabihin ng jerjer sa Pinas. Diligan blues. Alam mo yung nag-jerjer na dinidiligan ka. Pero dito kinakain talaga nila ang jerjer. Ang nilalagyan ng sauce. Nilalagyan ng roman. Saan ka pa? May jerjer na, may roman pa. Sana all. Alam mo yung ilang taon ka nang walang jerjer. From Philippines to Saudi, walang jerjer. Pagdating dito, may jerjer, kinakain na naman. Kain lang na. Ano na nagawin ko? Ayan yung gabi. Sabi ni Madam. No. Hada mapi jerjerin da talaga. La. Yes, mapi. Kasi ayaw ko ilabas. Anong alaga ko pangalan? Mama, may sir pa dito sa rep. Sabi ng nana mo, wala na eh. Alam niyo bang ibig sabihin sa putang inang jet na to? Napakasarap nito sa Pilipinas. Dito napakabaho. Para gusto ko na tuloy umuwi. Gusto ko na tuloy umuwi. Titik na jerjer to. Nang dahil dito, gusto ko nang umuwi. Ay! Charot. Alam mo, katatapos mo lang maglinis, hindi ka na nga nila pinakikialaman sa paglilinis mo, kung saan ka magsuot sa loob ng bahay. Tapos mo nakita ka ni Madam, sabihin sa'yo, gawa mo ko ng juice. Yan, maghapon niya na inumin yan. Hanggang gabi niya yung inumin kasi bago siya matulog. So actually, hindi siya matutulog ngayong araw na to kasi ngayong gabi na to kasi walang pasok tomorrow. Saudi day tomorrow. Actually, dapat 22 ang Saudi day. National day ng Saudi. Ngayon, etong mga tondinado at mga maadera kong mga alaga at aming babae. No, punta tayo ng Jeddah kasi may manunod tayo ng bitay. Ilaha, sabi ko, ano to? Kapag ko Pilipino, bibitayin, manunod ako, gagagaga. Ay! Hala, nung unang araw ko, alam ko na yung jerjer kasi na-inform na ako ng mga ng mga kaibigan ko. Saka napag-aaralan ko na yun sa mga mga Arabo.
Nabigla lang ako ng anong sabi ni Madam. Ano sabi niya sa akin? Ugasan ko daw yung jirjir. Ugasan ko yung jirjir. Ibutang sa lamisa. Sabi ko, lintik na buhay to. Alam mo yan ang wala na yung jirjir dito. Tapos sabihin niya, hugasan ko yung jirjir. Ilagay sa table. Ano to? Nasabi ng mga bata. Nana, ano nakatingin ka kay mama? Sabi ko, jirjir daw eh. Yeah, inside the talaja. Sabi ko, binanjirjiran, talong ng talaja. Diyos ko, mamatay yung kinatawa. Ano nga sabi naman, Madam. No. Kunin mo na yung jirjir. Sabi ko, ano ba kasi itsura ng jirjir? Alam ko may jirjir na tinatawag dito sa Saudi, pero hindi ko alam masyado yung itsura. Nakita ko ginagawa salad, ginakain ni Baba nung nakarang gabi yun, nakaraan bago ako. May makain si Baba ng ganun, sabi niya. Kasi pag may kinakain sila, tinatanong ko yung mga bata, ano kinakain ng tatay niyo, ano kinakain ng nanay? Ganito, ganyan. Sabi ko, oo, ito yun. Sabi ko, ito yun. Tapos kinuha ko. Wash. Only wash. Tapos i-dry ko daw. Kinuha yung pang dryer ng fruits, ng mga veggies. Hindi na kontento sa jirjir. Pinakuha pa ako ng Roman. Ay, Diyos. Sabi ko, may jirjir naman. Sino na? Sino naman to si Roman? Diyos ko, sabi ni Madam, kunin mo si Roman Nazaret. Hindi ko na alam pa. Ano yung tsura ni Roman? Sabi, Diyos ko, umakit ang ulo ko kay iisip ang tagal. Siguro mga ilang minuto yun. Nakatayo, umupo, sabi ng mga alaga ko. Kakain na pala sila ng salad na jet-jet. May sauce na kagawa na si Madam. Ang putang ng si Roman na lang yung hinihintay na ilagay sa jirjira. Sabi, nagasaan ba kasi yan si Roman? Uy, Diyos ko, day. Sabi ko, Madam, I don't know what is Roman. And who is Roman? Mga bata. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sabi ko, hindi ko nga alam kung sino si Roman. Sabi ko sa panganay, Tali. Malapit ako, Tali eh. Kinuha si Roman. Ito pala itsura ng Roman. Ito, wait lang. Guys, ito po si Roman. Yung nilalagay sa jirjir na salad. Yan. Ito si Roman. Ito yung putang ina na hirap-hirap akong intindihin kung sino si Roman at ano si Roman. Diyos ko, guys. Sabi ng alaga kong babae. Naalala mo naghiwa si mama ng bilog? Sabi ko, oo. Tapos sabi niya yung ginaganyan-ganyan ni mama ng sandok. Sabi ko, yun si Roman. Ay, ginuko ko. Sa dami-dami pinipangalan nito sa hayop na ito. Bakit pangalan ng tao? Sabi ko, hinimas-himas ko sa... Sabi ko, dami-dami naman pwede ipangalan sa'yo. Bakit pangalan ng tao pinangalan sa'yo ng mga Arabo? Roman? Oo, maasim siya. Oo, pula yung buto niya, Manang. Pulang-pula. Tapos nakakamancha siya. Nakakamancha siya ng damit.
Yung dalawang puti kong damit na ano na namantsahan ito. Hirap matanggal. Kasi, makapit na masyado yung ano na. Yun si Roman. Alam mo, hirap na hirap kang intindihin yung si Roman. Wala, ilang oras, ilang minuto talaga ako nakatayo sa harap ng ref. Sabi ko, Lord, ay, sabi ko la, ilaha, sabi ko, ya Allah. Ilaha, sabi ko, tulungan mo naman ako, Lord. Sino ba to si Roman? Taga saan to? Tapos lagi sinasabi ni Madam, nasa ref lang daw, nasa ref. Diyos ko, pagpake na naman itong Roman na to. Bakit pinasok sa ref? Yung pala siya, si Roman. Oo, kinakain niya ng mga bata dito lahat. Biniwa ko yung sa gitna din, pupupukin, tapos kukutsarahin ng mga bata, lalagyan nila na. Kung anong gusto nila ilagay. Alam mo, sobrang asim niya na. Pwede mo sa ibang sigang. Nilalagyan pa nilang lemon. Hindi sila mahilig sa suka dito, pero mahilig sila sa lemon. Ito na itsura ng juice ni Madam. Oh, ang lasa nito. Sabi kasi ng amo ko, pag National Day daw ng Saudi, magpapalaya daw ng nakakulong ang kung sino yung nakaupo sa palasyo, yung Crown Prince, yung Crown Prince o yung hari. Magpapalaya daw ng mga preso. Dalawa o apat. Nasa ganyan. Depende daw sa mood. Tapos, kapalit din kung anong inalis, yun din ang kapalit sa loob. Kunyari may nakabinbin na mga kaso sa labas, ipapasok na nila, ipapasok na daw. Sabi ng amo ko. Kaya nagyayaya yung amo ko at saka yung mga bata na pumunta ng Jeddah kasi manunood niya daw. Sabi ko, Diyos ko, sa dami-dami pwedeng panuorin. Bakit ba yung kasi? Sabi ko, kapwa ko Pilipino, panunuorin ko. Kung may Pilipinang bibitay, Diyos ko, manonood ako. Hindi, oy. May sabi nila. Allowed naman magmanood. Allowed manood. Sabi ko, ayoko. Sabi nila, alis kasi kami sa Sunday. Pupunta kami ng Jeddah, tapos manonood nga daw sila ng bitay. Sabi ko, bahala kayo. Ang dami-dami ng trabaho. Huwag niyo akong istorbuhin. Ayun. Sabi nila, tomorrow, Friday, walang pasok. Mukhang hindi rin ako makaka-day off bukas kasi may sakit yung alaga ko. Nagsusuka, sumasakit ang tiyan. Dadalhin nga namin mamaya sa ospital ulit. Kasi kagabi, sumuka. May gamot na nireseta ng umaga eh. Pero pinapabalik na ng tatay sa ng baba sa ospital para ma-verify talaga kung ano kasi naninigas yung abdominal pain naman daw talaga yung sabi ng doktor nakalagay doon sa check-up. Sabi ko kasi sa amo ko nung isang gabi kasi tinanong niya ako. Tuwing umaga at saka gabi yan nagtatanong niya si Baba. Nur, good morning. Pag umaga yan, how are you today? Are you okay? Ganyan yan. Cha. Yes. Pag gabi na naman, ganyan na naman siya. Magpalitan lang yan silang dalawa mag-asawa. Nagtatanong din si Madam, how are you, Nur? I am good. Okay. Mashallah. Tala. Maya. Mukatan mo na lang magsunod-sunod na yung 2 at 5 bata. Na? Nakita mo yung papa at mama namin? Ay, Diyos ko, hindi ko alam. Dito lang yung sa likod ko. Nakita mo si mama? Sabi ko, ano ba tulitingin niyo sa akin? Lost in town? Ay, hanapan ako nang nawawalang nanay at tatay.
Sa sobrang inis ko, kuhanin ko nga yung mga cellphone nila, kag mga iPad nila. Hala, sige, tawagan yung mga magulang nyo. Tanongin nyo kung nasaan sila. Lalo ka na, maliit ka. Sabi ko, sabi ko, binuksan ko yung iPad. Hi, Siri. First time to Mr. Hassan Al-Madani. Di sumagot si Siri. Si Mr. Hassan nasa Jeddah. Di ba? Alam. Kasi naka-indicate doon sa ano ng papa niya yung ano. Sabi ko, wag niyo ko hanapan ng ano. May mga cellphone kayo. Tawagan niyo tatay niyo. Hindi yung pagmulat ng mata ninyo dyan na wala yung magulang niyo. Na, ang nanay namin. Na, ang tatay namin. Uy, ginagawa ko. Nakakapagod kaya kang hanapan ng ano, ng magulang. Ay, kaganina, kumain ako ng breakfast. Nag-breakfast ako. Ang sabi ng matanda. Ayun, sabi ko, good morning, Baba. Let's eat breakfast. Sabi niya. Shukran. Hindi, shukran. Apo. Maya, sabi niya, what did you eat? Sabi ko, chicken roast, and then I cook Indomie because I want to. Sabi niya, la, Indomie not good not good in your health. Sige, not good on your health. Nakawin mo yung malunggay mo sa baba, kabilang building mo. Tapos dalhan mo ko ng tanglad kaya magtinula ako ng manok. Good in health. Sabi niya, sa akin, Nur, ano yung niluto mo nakarang araw? Sabi ko sa Philippines, ay natawag yun na tinula, chicken tinola. Sabi niya, sabi ko, yes. Sabi niya, sabi ko kumain si Joseph kasi nagustuhan ng alaga ko maliit. Kasi yung sabaw nga. Sabi nga na alaga ko. Nung sabi niya nga, nanatirhan mo ako kasi sa gabi gusto ko kumain na kanin. Sabi ko, sige. Sawa naman ng Diyos. Kami lang dalawa ng alaga ko nakaubos. Bagay, konti lang naman yung chicken na yun, half lang, yung isang buong manok, hinati ko. Dalawang hiwa lang nakain ko kasi hindi sila matakaw sa rice, hindi sila matakaw sa anumang bagay. Matakaw sila sa ulam. Parang may pesta sa kanila, excuse me. Kaya ayun. Ito yung niluto ko kanina, hindi ko alam kung ano ito. Chicken na minarinate ko yun kagabi. Chicken na yun. Tapos, ginisa ko lang yan siya sa onion basal na buo, 2 buong basal. Saka string onions. Sibuyas dahon. Yun lang. Kasi, unti-unti na akong tinuturuan ni Madam kasi minsan kasi lumalaya siya. Yung anak niyang bakulaw na mahilig ko lumamon. Sa isang araw, maghapon dito sa bahay. Nagugutom ako. Nakakain ako. Nagugutom ako. Sabi ko, Diyos ko, Lord, ano ba tiyan meron? Ano bang dragon na nakatago dyan sa ano mo, sa tiyan mo? Kaya yun. Sabi ko kay Madam, turuan niya na ako unti-unti ng mga lulutuin kasi sabi ko nga kay Madam, Madam, teach me what kind of food I need to cook for the kids because wala, this coming Ramadan, no rest day, sabi niya. The real work in Saudi and the real hard in Saudi, Ramadan, sabi niya. Masya Allah. Sabi ko, oy, tuwan-tuwa ka pa. Ano yan? Maglalasapir na ako niyan. May sabi ni Baba, magpapasting ka sa Ramadan, Nur, ha? Oo ba? Basta pabayaan niyo ako matulog maghapon, ha? Kasi nung nagpasting ka, nung dumating ako dito na nagpasting kami ng
7 days. Nag-fasting kami noon 7 days. Hapon na ako gumigising. Gumigising ako na minsan ng alas 2, alauna. Kasi 7 days. 7 days yun. Kasi nagpa-fasting na ako. Natutulog ako sa umaga. Pagtapos na ng Fajar.